Good morning mga ka-isyo ng bayan. Narito tayo sa Barangay San Isidro, bayan ng Taytay, kung saan nadaanan natin ang isang nagkakaroon ng kumustahan dito sa kanilang barangay. At nakita natin kanina ang isang desidido na gustong manungkulat at magservisyo sa Barangay San Isidro. Ito nga po yung anak ni DCF, ni Dante Francisco, na dating kapitan ng Barangay San Isidro. At ito nga po ay gusto ng kanyang mga kalapitbahay, yung mga kanyang kabarangay dito, ay gustong ipagpatuloy yung mga sinimulan ng kanyang magulang bilang public servant ng Barangay San Isidro sa bayan ng Taytay. Sir Jeric, anong naisipan mo at ikaw ay gusto pumasok sa larangan ng politika? Dahil alam naman natin ang daddy at saka ang mami ay nagserbisyo na ng mahabang panahon, tulad na lamang ng manakalipas na panahon na yun nga, nagkaroon ng problema ang daddy. Yun nga, gusto mo bang ipagpatuloy? Opo naman na yan. So ako po talagang gustong-gusto ko po, at simula bata pa lang talagang nakikita ko po ang pagsiservisyo ng aking magulang sa mga tao. At nakita ko po ang pagmamahal nila sa mga kabarangay natin. So ako po, talagang lumaki po ako, nakita ko ng pagmamahal nila at natutunan kung paano mahalin ang bawat isa ng mga tao sa barangay. Ang nais ko po pagpatuloy ang nasimulang serbisyo ng aking mga magulang, lalong-lalo na po, sisimulan ko po ito sa unang-una sa mga kabataan. Yan. So nakikita ko po talaga ang pagmamahal, at talagang tayo po talagang ngayon po ang tawag talaga ng ating buhay. Sir Jeric, tulad po nitong sinasabi nyo, gusto nyo magserbisyo at gusto nyo, kung hindi man nyo matumbasan ang serbisyo ng inyong magulang, ano ho ito? Tulad po ng serbisyo na narinig ko po kanina, magbibigay kayo ng livelihood project, magbibigay kayo ng mga tulad ng mga financial sa mga o kaya sa education, bilang isang barangay chairman. Yes, so ito bilang kabataan, simulan natin sa edukasyon. Ang edukasyon ay pagpapatuloy po natin ang nasimulang scholarship ng aking ama. Nakikita ko po. Dahil ang scholarship, pagka sinabing scholarship, ang scholar dapat matalino. Dapat mataas ang grado. Pagka mataas ang grado ng isang bata, dapat sila ay nakakapasok na sa iba't ibang university. Di ba po? Pagka mataas, pwedeng pasok ka sa gantong school, sa ganyang school. Tayo hindi po tayo mag-grade based, lalong-lalo na po sa scholarship. Ibig nyo sabihin, hindi kailangan mayaman, hindi kailangan matalino, kailangan makapag-aral kung ang bata ay basta masipag ang bata, tayo todo suporta sa mga ganyan. Lalong-lalo na po sa mga nakikita natin ngayon, ang mga kabataan simula nung nagpandemya. I-connect ko na po sa livelihood. Simula ang nagpandemya, sila ang gumagawa ng kanilang minsan sila ang nagsusuporta sa kanilang pang-aral, di ba po? So tayo talagang todo suporta po tayo pagdating sa mga ganyang scholar. Hindi po natin gagawing grade-based ang pagiging scholar. Basta ang bata masipag, basta ang bata porsigido, gagawin po natin yung scholar. Ayan, sa sports naman. Sa sports, talagang ang mga bata, nakikita nyo po, nagiging sports involved talaga sila. Talagang nailalabas ang mga tunay na gusto nila pagdating sa sports. Sa sports, kagaya ko, ako yung nahilig sa basketball. So, may pinasukan ako mga universidad na talagang madami ang nakakapag-aral dahil sa sports. Nakikita nyo naman po, dito pa lang sa Taytay at sa San Isidro madami merong kinabukasan pagdating sa sports. Nakikita po ninyo kung gaano kagaling ang mga kabataan pagdating sa sports. Tayo pa yung makikipag-contact sa mga NGO at mga pwedeng may pasok sa kanila sa university. So, pwede po silang maging sports scholar. Ayun po. Sa ngayon po ba, nag-aaral pa kayo, Sir Jeric? Ako po nag-aaral po ako sa University of Santo Tomas. Kumukuha po ako ng political science. Ayan. So, talagang nakikita ko po talaga kung ano ang nagiging issue ng mga lipunan natin. Ibig sabihin, nasa basis talaga kayo ng politika. Kaya, ayan po ang inyong gustong pasukin ngayon dahil nasa politika. Ang inyong kinukuha ang course ay political science. Tulad po nitong maraming po nagiging problema sa mga kabataan ngayon. Particular dito nga sa sinasabing mga drugs, sa mga gusto ho ba ninyong ilayo sila sa mga ganitong Opo, talagang gustong-gusto natin. Siguro yun naman talagang nabibisyo dahil sa hindi natin paggabay. So kailangan nating tutukan ng mga kabataan pagdating sa ganyan dahil meron silang magandang kinabukasang nakalaan. Yung mga pagtulong po lang sinasabi nyo kanina sa mga inyong mga kabarangay na
pagbibigay ng mga tulad ng ginagawa ng inyong daddy na pagbibigay ng mga maintenance sa mga senior citizen. Ayun po, Ito ba patututukan din po ninyo? O tayo po yung makikipagtulungan sa mga LGU po natin. At hindi naman po tayo papabayaan ng mga nakaupo ngayon at sa mga uupo. Kaya alam po natin na hindi tayo. Pero tayo po ay maglalaan talaga ng focus para po sa mga bitamina ng bata. At dahil po nga po ang feeding program, lalo na ngayon ang mga band-aid solution ng mga tatakbo ay feeding program. So hindi po sapat ang isang pagkain sa isang araw. Tayo po ba mabubusog sa isang merienda lang. So tayo po talagang itutuloy-tuloy po natin na mabigyan sila ng mga kailangan nilang bitamina at mga gamot para sa mga bata. Di ba po ba? Kasi totoo siya, hindi naman talaga tayo mabubusog sa isang sopas, isang lugaw. So tayo po, pupukusan natin ang health ng kabataan natin ngayon. Ano ho ba timang sinasamahan nyo rito sa pagtakbo ninyo o paglaban ninyo bilang isang SK chairman dito sa Barangay San Isidro? Napakagandang tanong po niyan, sa totoo lang. Ako po ay independente. Kami po ang Angat Kabataan San Isidro ay independente po. Kung bakit magtatanong bakit independent? Ganito po kasi, bata pa lang, gusto na namin tanggalin ang mga kulay lalo na sa politika. Yan. Hindi na po natin nahaluan ng kulay ang politika. Tayo po ay magkakasama dahil isa lang naman po ang layunin natin para sa mga kabarangay natin. Pagtulong. Ang pagtulong sa mga isa't isa, sa mga kabarangay natin. Huwag na nating haluan ng kung ano-ano pa. Dahil ito ay tunay na pagsiservisyo at pagmamahal sa ating lugar. Isa talagang napakagandang programa itong ipapasok ko rin yung pagtatanggal ng kulay sa politika. Talagang wala po kayo pinag-iba sa inyong tatay na si Dati Francisco. Ganyan din po manalita pagka po na ini-interview ko siya sa kanyang opisina sa barangay. Ang talagang kanyang sinasabi ay galing sa puso. Ano po? Ano pa po ang gusto niyong ibigay pang mga programa dito sa inyong barangay kung sakasakali po kayo papala? Sa livelihood, di ba? Livelihood kagaya niya nagpandemya. Merong mga kabataang naging out of school youth, di ba? Nakikita nyo po, nung nagpandemya, talagang umusbong ang mga talento ng kabataan. Merong iba, nag-online selling, nakita nyo. Napag-aral lang sarili dahil sa online selling. Yung iba, mga naging tattoo artist. Di ba? Yung iba, naging barbero. Ayan, talagang madaming lumabas na talento ng mga kabataan simula ng pandemya. Tayo, ang kabataan ay magsasagawa ng enhancement training program para sa mga kabataan. Ano nga ba ang sinasabi nilang enhancement training program? Ang pagtitraining sa mga kabataan para sa mga kung ano talaga ang gusto nila. At ito ay maipasok ko lang. Tayo magkakaroon din ng ang SK ng programang kasi pag sinabing SK, hindi naman ang SK mga 15 years old, 18 years old. Meron ng SK. Pasok yan 30 pababa. May mga graduate. So, yung iba, nag-aral sila, yung iba, nagtapos ng nursing, tapos pagka-graduate nila, napasok sila sa call center. Parang hindi naman align yon sa talagang kinuha nilang kurso. So tayo, makikipagtulungan tayo sa mga ibang kumpanya, agent, na para maipasok sila kung ano talaga ang nasa puso nila. Di ba? Kagaya ng ibang may anak, yung iba nag-nursing, napasok sa call center. Pero bakit sasabihin, hindi naman talaga ito ang ginusto ko eh. So tayo, tutulungan natin ng mga kabataan. Basta lahat ng suporta ay talagang todo suporta tayo. Nandiyan po ang inyong programa. Nandiyan po ang inyong lingkod, si Sir Jeric bilang isang SK chairman ng kabataan. At ito po ba pag-aaral at saka pagtatrabaho ay napagsasabay po ng inyong napagkasabay po ba ninyo ito, yung pagkatrabaho? Nagkatrabaho po ba kayo ngayon? Opo, ako po ay tumutulong sa munting business po na iniwan sa amin ng aming magulang. Hindi naman po kalakihan. Pero, ito po apat na lang kami magkakapatid. Talagang pinagtutulong-tulungan po namin dahil ito na lang ang inaiwan namin. At ito naman talagang gusto namin dahil ito tinuro sa amin ng magulang namin kung paano mahalin kagaya ng mga tao sa San Isidro. Kaya baka po meron pa kayo mensahe sa ating programang Isyu ng Bayan, sa ating mga kababayan nanonood sa inyong mga gusto iparating sa kanila? Basta lagi po tandaan, ako po todo suporta sa mga kabataan. At nakita ko po kung ano ang pagmamahal ng aking magulang, talagang siksik-liglig na umaapaw, ibabalik ko po sa inyo, lalong-lalo na sa mga ating kabarangay, lalong sa kabataan. Ano ang pangalan niyo, sir? Ako po si John Jeric Francisco, bunsong anak po ni DCF at NGF. Maraming salamat po. Sa susunod na
eleksyon, ang inyo magiging barangay SK chairman. Yes. So, maraming salamat po. Okay mga kaisan ng bayan, maraming salamat. At siyempre, yan nga po ang sinasabi nga po ng anak ng dating barangay kapitan, DCF Dante Francisco, ang dating barangay kapitan ng barangay San Isidro. Thank you po. Salamat po at mabuhay po kayo, Sir Jeric. Yes.